Siguro, ito na ang pinakamagandang setup para sa isang teacher. Nasa harapan ka ng camera, sa likuran mo green screen, nakatutok sa iyong mga ilaw, at sa pamamagitan lamang ng konting kaalaman sa teknolohiya, ay makakagawa ka ng magic para sa ikatututo ng maraming bata. Pero sa totoo lang, ang totoong magic ay hindi dito nangyayari. Sapagkat marami sa ating mga kabataan ngayon ang walang access sa ganitong uri ng teknolohiya. Computers, cellphones, internet. At marami sa kanila ay kinakailangan gumamit ng mga printed modules para lang matuto. Kaya itong setup na to, konti lang siguro makaka-appreciate nito. Pero ang setup na ganito, nandiyan dyan ang kalakaran ng pag-aaral ngayon. Ang makikita niyong video ay pinagsama-samang footages ng aming pagbibigay ng modules sa mga bata nitong mga nakaraang buwan. Dito makikita ninyo kung ano ba talaga ang pinagdadaanan ng mga teachers, ano ba pinagdadaanan ng mga paaralan, anong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin para lamang ma-ensure natin, para lamang makasiguro tayo ng kalidad na edukasyon para sa kabataan. Sana makita ninyo at ma-inspire kayo kung nais niyong makatulong sa maraming kabataan. Ano man ang mangyari. Di ba sabi nga nila, basta may kabataan, tuloy-tuloy ang edukasyon. Watch it. Hello, we're back here at Campo. And as you can see, papasok na ngayon yung mga modules for delivery sa Pasyan. Ginagawa namin to every other week. First time ko madodocument to kasi normally doon ako mag-stay. Ngayon nandito ako sa Campo. So right from the start na iaangat ang module sa sasakyan hanggang sa doon sa may party ng doon. Makikita natin kung ang proseso. Ano yung sinasabi ko? So you might wonder para namin nagagawang deliver mga modules mula sa school papunta doon sa site. Ganito yan. Okay? So we have lots of volunteers kasama ng mga teacher, kasama ng mga actually mga ibang asawa ng teacher nandito na rin. Sila yung mga nagbubuhat ng module dito ng jeep natin sa sasakyan. And from there, magkakaroon kami ng installation. I-install namin yung tent doon sa may barangay area, barangay hall. And that's the process that we have been doing since October 5. Since October. So, masaya, ano? So, sana yan na rin, ano? Feeling ko useless ako. Hindi ko nagulat. Anyway. So, dalawang zones yung pupuntahan ngayon. Yung zone 4 sa Pasiano. At saka yung zone 3 sa... Ano nga ba yung zone 3? Saan yung zone 3? Barandal? Barandal. Okay, so sa Barandal. So, dalawa yung pupuntahan itong dito. Mamaya actually, babalik pa yun dito. Kasi pupunta pa yung sa isang zone. So, 5 yata yun. Sa may mapabong. So, kukuhanin ko yung bag ko ngayon. To go na kami. Tuyo. Sana pala di na ako nagdara ng bag. Yan. On the way to Barandal. Tayo ngayon sa barangay Barandal. Dapat lang yung sa Mayaban. Yung bus-bus na ko. Marami rin kasi taga-campo. Kaya hindi bababa namin yung mga modules doon sa area na yun. Siya na. Nandito na kami sa barangay Barandal, yung zone. Kakaingit, ang ganda ng pwesto nila. Ang daming puno. Wow, ang daming puno. Sa amin medyo natatakot ko din ngayon doon sa Pasiano kasi mainit doon sa area namin. Pero dito, wow! Diba? Delicious na lang. Diba sa may cover court na may bigayon? Dito! Dito na! So, mag-disembark namin, bababa namin yung mga gamit dito.
So, diretso kami sa pasyon. Okay. Segway lang ako. Ang ganda dito sa area nila. Yan o. Kunti tayo malaglag. Yes! Monstera. Native Monstera. Sarap kumuha. Okay! We're going! Bilibit kami time, so akyat na kami. Akyat na kami sa Pasiano. We're crossing the boundary. Borders pala. And we're now in Barangay Pasiano. Isa sa pinaka-busy na barangay dito sa Manila. Dami nangyayari dito. Kinabit na tayo dito sa Barangay Hall. Init ang place namin. Okay. Actually, yung bahay ni Ma'am Palma, malapit lang talaga dito sa barangay ko. Kaya pwede naman lakarin na. Ayan o. So, nilalakad na lang namin yan. Malayo-layo rin pala. Sa'yo, sumakay ka na eh. Malapit na yan. Kaya nga dun sana mas maganda. Pwede ba dun? Sa ilalim ng puno? Hindi na ba sa barangay yan? Ayun pa yung ano, ayun pa yung saan tayo papwesto dun? Nag-lunch na kayo? Hindi pala nakalimutan kong gawin. Tawid tayo. Yun o. And we're here. Sana dito kami. O kaya dun sa loob o. Ganda. Baka pwede dun o. Ayun na. May mga nag-iintay ng parents sa labas. Generate kami ng konti. At nag-iintay na rin kami dito sa loob. Ayan o. See? Hindi po sila magre-reklamo sa kung anong kadahilan. Dito po sila po yung magdi-distribute. Ang babait nila, ano, naka-uniform pa sila. Pag nag-uniform ako, malilimahid ako. Ay, bisita. Kailan ba sa inyo, sir? Change plan po. At grabe ang tirik ng araw ngayon dito. Tulad ko, may asma pa ako. Ako, may asma. Sa atin na lang. So change po kami, babalik kami doon sa lugar nila Ma'am Palma kasi mas malamig doon. Para sa susunod ko na po tayo. Wala po yung problema mo. Skies are blazing blue and gold. It's really blazing. Mabigat? Yan na, sir, sa baba. Okay.
Mag-aalas 3 na. Mag-aalas 3 na ng hapon. Hindi ako nakapag-video kanina kasi nabigla kami sa dami ng tao. Kasi hindi kami sanay na ganitong oras. Lumipat kami ng lugar kasi kanina doon sa may barangay. Grabe ang init. Baka kami mag-melt. So, ito, maganda din sa area na to. At chill compared sa dating lugar na medyo mainit. Kaya ngayon wala kaming munang mga parents na mabisita, kaya nakakakaya kami ng kahit pa sa buhay namin every other week. So marami pang i-distribute. Kahit sa akin doon marami pang i-distribute. Pero kung ganito naman kalabig ang panahon, okay lang. So, hanggang mga 7 o'clock ano? Hanggang 7 tayo? Hindi raw. Okay. Past 4 na. Flex lang namin yung aming mga merienda dito. Salamat sa mga parents na nagbigay ng mga merienda dito. Dahil sa inyo, yung kalaman na tiyan namin. Thank you. Next 2 weeks ulit ha. Okay lang. Ay, nandito po tayo ngayon sa Barangay Mapagong at ngayon kasalukuyan kami ng mga problema dahil hindi namin alam kung paano namin papagkasahin ang mga modules ngayon kasama ng mga teacher na ito. Yan. So marami po mga options sa mga binibigay mga to. Okay. Social. Ayan. Naka-social distancing po kami ngayon kahit sila po ay nakalimlim. So pwede sanang dumaan dyan sa likod, meron dyan daanan di ba, shortcut ng kampo, di ba? Kaso ayaw nila kasi medyo naka-white shoes raw sila. Di ba, ilang araw na nag-uulan, so mahirap na. So ito, sinusubukan namin pagkasya, si Mami na rin nag-volunteer siya na doon na lang siya sa taas na yun, sa ano, sisingit. Okay. Okay. Uy, ayan. Okay na po. Maraming salamat po sa Barangay Mapagong. By the way, kung hindi naman talaga tinatanong, galing kami sa Pasiano kanina. Nagbigay kami doon. Tumama kami dito sa Mapagong kasi bali 2 zones yung pinuntahan namin para kumuha ng modules at magbigay ng mga panibagong modules. Kaya ang dami, nakadami yan. So sa Pasiano, 300 ang mga bata na taga-kampo. Sa Mapagong ba, ma'am, ilan? 247, di ba? Mapagong 1 pa lang yan. Natutuwa naman ako na akala ko walang nanonood ng vlogs ng kampo, ano? Kaya nga, bigla mo na. Ayan. Yan. Kaya kanina sabi sa akin yung anak raw niya kanina, pag nakikita raw ako natutuwa. Artista na ako. Like and subscribe. Ang dami. Sa init na yun. Hindi na. Actually, para makapag-social distance dapat, kung kaya naman, kalabas na. Bababa na po. Bababa ka na ba? Bababa si Kuya Joel. Okay, so hanggang sa susunod na 2 linggo na ulit. Masaya dito sa Mapagong. One way lahat ng daan. Hindi pwede magsalubungan. Kasi magkaan yan. Kasi yung kakalimutan daan dito.